simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Posibleng ipatupad na ilang araw ang reenacted budget sa Enero o January 2026. Ito ang inihayag ni Senate President Tito Soto sa gitna ng pagpapasa ng Kongreso ng proposed 2026 national budget. Ayon kay SP Soto, walang problema sa reenacted budget matapos maantala ang pagpapasa ng proposed 2026 national budget. Bunso nito na ilang araw na pagsasagawa ng Bicameral Conference Committee meeting kung saan nire-resolba ang mga pagkakaiba sa bersyon ng panukala mula naman sa Senado at Kamara. Nauna na ang tinatarget ng Senado na mapirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2026 General Appropriations Act sa December 30. Ngunit duda si SP Soto na mangyayari ito at mas posible ang pagpapatupad ng reenacted bill na ilang araw ng January 2026. Malamang na nakikita na ng Malacanang yun eh. Hindi nangyari doon sa napagpaplubahan eh. So if they have started reviewing and then on the 29th we ratify an enrolled bill, there is a possibility. What's there? 31. Kung na-review na nila. Pero kung hindi pa kompleto, eh talagang possibly first week of January. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian ang maayos na pag-iimprenta ng draft ng enrolled bill para sa 2026 national budget. Aprobado na ng Senado at Kamara ang pagpapalawig ng legislative calendar hanggang sa Lunes, December 29. Ito'y upang bigyang daan ang ratifikasyon ng proposed 2026 national budget. Kasabay nito, humingi ng paumanhin si Senator Gatchalian sa mga kapwa senadora, partikular ito sa ilang ulit na adjustments sa legislative calendar. Pero dahil nga itong mga ginagawa ho natin ay first time in our budget history, yung ating open BICAM, yung pag-print po ng enrolled copy, kinakailangan po ng mas mahabang oras po para ma-print, ma-reconcile, ma-proofread at masigurado ho natin yung ating aprubahan, lahat po ay nasa ayos. At yung ating mga staff po sa LBRMO, so totoo lang ho, hindi na ho natutulog ho yan para siguraduhin na maayos po yung ating pag-iimprinta po ng enrolled copy. Hataw Balita ngayon. Ilang araw, kasunod ng pagtatapos ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee o BICAM para pagkasunduin ang bersyon ng panukalang pambansang pondo sa susunod na taon ng dalawang kapulungan ng Kongreso, ipinagtanggol ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boje D. III ang 2026 national budget. Pagtitiyak nito, walang isiningit na alokasyon sa General Appropriations Bill at binuksan sa publiko ang proseso ng budget. Ginawa nito ang pahayag sa sesyon ng plenaryo ng Kamara kahapon kasunod ng ilang araw na pagtatapos ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee o BICAM para pagkasunduin ang panukalang pambansang pondo sa susunod na taon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa December 28, araw ng linggo, nakatakdang lagdaan ng BICAM ang report nito kaugnay ng 2026 national budget. This budget is historic, not only because the process was transparent, but because the priorities were very clear. Hataw Balita ngayon. Bukas si Executive Secretary Ralph Recto sa posibleng investigasyon sa kanya ng Office of the Ombudsman. Kasunod ito ng reklamong isinampa laban sa kanya at sa dating presidente ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma kaugnay ng umano'y iligal na paglilipat ng 60 billion pesos na pondo ng state insurer noong 2024. Kahapon naghain sa Office of the Ombudsman ng formal na reklamo laban sa kanila ang ilang individual kaugnay ng kautusang irimit
sa National Treasury ang 89.9 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth noong 2024. Ayon kay Recto, handa siyang makipagtulungan sa Ombudsman sa isasagawang investigasyon sa mga reklamo. Bukas rin siya sa pagkakataong linawin ng issue, patunayang hindi siya nagkasala sa batas at pabulaanan ng mga aligasyon laban sa kanya. We filed cases for technical malversation, violation of RA 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and also plunder against Executive Secretary Ralph Recto and former PhilHealth President Ledesma. Actually, ang plunder component dyan, by virtue of his position, si DOF Secretary Recto, kasi siya yung nag-implement kung saan lilikumin yung mga reserve funds ng mga GOCCs. Base doon, kaya sabi niya, inutusan daw siya ng legislators, no? Kaya nag-implement siya ngayon ng circular. At kahit labag sa batas ng PhilHealth Charter at ng Universal Health Law, the mere circular ay yun ang nag-violate. Hataw Balita ngayon. Formal nang pinaimbestigahan sa Kamara ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice at 11 pang kongresista ang biglaan pagkamatay ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Sabi sa ito ng House Resolution number 606, isinusulong ng resolusyon na siyasatin ng House Committees on Good Government and Public Accountability at Public Works and Highways ang kontrobersyal na insidente. Gayun din upang matukoy ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para ingatan ang mga testigo, suspect at lahat ng may kinalaman sa ginagawang investigasyon sa manumalyang flood control projects. If this is not investigated thoroughly and independently, we send a dangerous message that in this country, those who know too much are disposable, and those who steal public funds are untouchable. Dito po sa nangyari, malinaw ang panawagan ng taong bayan. Hindi dapat nalilibing ang mga may alam. Sila po dapat ay nakukulong. They should be serving their time in jail and not 6 feet under. Hindi po pwedeng masabi na ang pamahalaan ay magmamalinis dito sa usapin na ito. Accountable ang administrasyon dahil hinayaan niya na humantong ang sitwasyon sa ganito na kung saan namatay nga si former Yusek Cabral. Hataw Balita ngayon. Samantala, mainam na hintayin pa rin ang pinal na resulta ng investigasyon. Itong pahayag ni Philippine National Police Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa gitna ng naglalabasang anggulo sa pagkamatay ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ayon kay General Nartates, ayaw nilang pangunahan ang investigasyon at nagiging maingat lamang sila sa pagkukumpara ng mga ebidensya. Maliban dito, inipon paan nila ang mga pahayag at footages na makakatulong sa pag-imbestiga. Of course, it shows that the pieces of evidence that were gathered show that there is suicide. Pero di pa natin na masabi. Let the investigators mag-completo yung investigation, comparing every pieces of evidence, every statement, and every footages, whether pati itong mga forensic natin. Sa ngayon, ayon kay Nartates, maigting ang ugnayan ng PNP sa National Bureau of Investigation para sa pagresolba ng kaso. Iti para silipin ang lahat ng posibleng anggulo sa pagkasawi ni Cabral na itinuturing na isa sa mga central figure sa flood control scandal. Samantala, sinabi naman ni Nartates na nananatili pa ring person of interest ang driver ni Cabral na si Ricardo Hernandez. Hataw Balita ngayon.
Naka-standby na ang lahat ng medical personnel sa iba't ibang ospital ayon sa Department of Health bilang paghanda sa mga pasyenteng posibleng dumagsa sa mga ospital ngayong holiday season. Naka-code white alert na ang Department of Health simula pa ng December 21 at tatagal ito hanggang January 6 sa pagbubukas ng bagong taon. Bahagi ito ng paghahanda ng ahensya sa inaasahang pagtugon sa health-related eventualities ngayong holiday season. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, pangunahing babantayan ng ahensya ngayong panahon ng kabi-kabilang selebrasyon ay ang non-communicable diseases at road crash injuries o mga aksidente sa kalsada. Bukod sa nalalapit na pagpapalit ng taon, tututukan din ng DOAs ang mga fireworks-related injuries at iba pang klase ng trauma. Alam po natin na sa panahong ito, tumataas ang panganib ng non-communicable diseases, lalo na ng alta presyon, sakit sa puso at stroke, kasama na rin ng asthma. Kasabay nito, dumarami rin ang aksidente sa kalsada at pinsalang dulot ng mga paputok, legal at illegal. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ng Philippine Ports Authority sa Maritime Industry Authority o Marina para sa karagdagang biyahe ng mga barko sa bansa. Ayon sa PPA, magiging baliwalaan nila ang pagsunod sa online ticketing system ng mga shipping company kung kapos naman ang biyahe ng mga barko. Marami ng mga shipping company ang sumusunod sa online ticketing system para sa biyahe ng mga pasahero. Bilang as it may, kahit na mag-online, nakita natin na kahit na mag-online ticketing tayo, kahit gaano karaming ticket ang ibenta mo, kung kulang ang barko mo, talagang problema pa rin. Pag magpapile up lang yung mga pasahero. So, maliban sa online ticketing, ang hinihingi natin, sana makapagdagdag pa ng mga barko, hindi lang dito sa Batangas, kundi sa buong kapuluan, kasi talagang kulang na kulang yung barko natin. Hataw Balita ngayon. Nahuli ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC ang nasa 10 kolorong van na iligal na namamasada sa mga lalawigan ng Batangas, Laguna at Quezon kamakailan. Ayon sa DOTR SAIC, ang mga naturang van ay iligal na pumapasada mula sa Laguna, Tagaytay, Metro Manila to Samar at Quezon to Bicol. Dagdag pa ng SAIC, bumabiyahe rin ang mga ito ng overloaded, uninsured at unregulated, bagay na delikado para sa mga pasahero. Bukod sa kolorong vans, nakapag-issue na rin ng nasa 18 temporary operators permit at 27 violations ang mga otoridad dahil sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko. Hataw Balita ngayon. Nagbigay ng ilang tips ang Meralco sa mga dapat gawin para makaiwas sa posibleng pagsiklab ng sunog kalinsabay ng selebrasyon ng holiday season. Paalala po ng Meralco sa kanilang mga customer, tanggalin sa saksakan ng mga pailaw o anumang appliances kung hindi ginagamit o alis ng bahay. Dapat siguruhin na maayos ang kalidad ng mga ginagamit na pailaw at iwasan din ang paggamit ng pako o tamtak sa pagkakabit nito. Iwasan na pagdugtungin o pagdugtong-dugtungin ang mga extension cord upang maiwasan ang overloading sa kuryente. Mainam din na maghanda ng fire extinguisher sa bahay upang agad na maapula ang apoy kapag sumiklab ang sunog. Bagaman sarado ang Meralco Business Centers bukas December 24 at sa December 25, maaari pa ring i-report ng mga customer ang anumang problema sa serbisyo ng kuryente sa pamamagitan ng My Meralco app o sa mga official social media accounts ng Meralco. Tumawag lamang po sa Meralco hotline sa numerong 16211 o magpadala ng mensahe sa 0920-971-6211 o 0917-551-6211 para po sa anumang concern. Suspendido ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Metro Manila kaugnay sa nalalapit na long holiday celebration maging sa mga araw na idineklarang regular holiday at walang pasok.
sa abiso ng MMDA. Suspendido ang expanded number coding sa darating na Disyembre 24 hanggang 25. Gayon din sa Disyembre 29 hanggang Disyembre 31, pati na Enero 1, Enero 2 ng 2026. Muling ibabalik ng MMDA ang pagpapatupad ng number coding sa Enero 5, araw ng Lunes. Hataw Balita ngayon. Nasa 3,000 overseas Filipino workers ang may kinakaharap na kaso sa iba't ibang bansa. Pinakamaraming naitalang kaso sa mga lugar na malaki rin ang populasyon ng OFW gaya ng Saudi Arabia, maging ang United Arab Emirates at Europa. Karamihan ay labor cases. Sabi ng Department of Migrant Workers, sa ngayon may sapat naman silang abogado, pero target nila na makapag-empleyo pa ng maraming abogado para mas lalong matulungan ang ating mga Pilipinong nagkakaroon ng problema sa ibang bansa. As to whether merong sapat na mga abogado, ang naging instruction ko sa migrant workers offices is to have more than one lawyer. So, for instance, in Jeddah, we have, I think, two in-house lawyers and one retained lawyer. So, tatlo yun. And then yung retained lawyer, law firm yun. Hindi yun isang tao lang. So, 2 in-house lawyers and 1 retained law firm with lawyers. And then, yun nga, ang trend dapat namin is we should have more than 1 lawyer per location. Why? Una, sa volume of cases, potentially. And number 2, so we could compare. We could assess kung sino magaling, sino ang pwedeng talagang kukunin talaga natin ng ganap, or do we need to hire some more? It's safe to say na not necessarily to double that amount, but at least to increase cases, lawyers, especially where there are high volume of cases like Saudi Arabia, the Gulf, UAE, and perhaps Hong Kong. Sa ngayon, mayroon pang 24 na OFW na nasa death row sa iba't ibang bansa. Hataw Balita ngayon. At para naman po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Maryland, USA. Magandang umaga sa inyo, Sherwin at Annie, at sa ating mga kababayan sa buong mundo. Nagbigay ng babala ang mga eksperto sa New Zealand matapos matuklasan na binebenta ang ilang mga keso na itinapon na sa Pataruru landfill sa Waikato, New Zealand. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Napag-alaman ng New Zealand Food Safety o NZFS na ibinibenta sa Waikato Region sa New Zealand ang ilang mga over-the-moon cheese na itinapon na sa Putaruru landfill. Ayon sa NZFS, itinapon ang naturang mga keso dahil hindi ligtas ibenta, lalo na kainin ng publiko. Kasama sa apektadong mga batch ay ang 18.12.25, 25.11.25 at 26.11.25. Nagbabala ang NZFS na huwag kainin ng mga apektadong produkto at tumawag sa 0800-008333 kung makita ang mga ito. Ayon kay retired microbiologist na si John Brooks, delikado ang pagkain ng mga ito, lalo na kung itinapon na ito sa landfill na maaaring kontaminado na ng mga bakterya tulad ng E. coli. Sa ngayon ay wala pang naiuulat na nagkasakit na may kaugnayan sa pagkain ng mga itinapon na keso. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Inihayag ng US Special Envoy na si Steve Witkoff na naging produktibo at konstruktibo ang mga pag-uusap ng US, European at Ukrainian officials sa Miami na layong tapusin ang digmaan ng Russia at ng Ukraine. Ito ay habang pinapabilis ni US President Donald Trump ang isang kasunduan sa kabila ng paninindigan ng Russia na panatilihin ang mga nasakop na teritoryo at ang tahasang pagtutol ng Ukraine na isuko ang kanilang lupain. Ito ang umahataw na balita ni Klein Sinka. Productive at constructive. Ganito inilarawan ni United States Special Envoy Steve Witkoff
ang isinagawang pagpupulong kasama ang ilang European at Ukrainian officials. Ayon kay Witkoff, nakatuon ang mga pagpupulong sa pag-aayos na isang strategic position sa pagitan ng United States, Ukraine at Europe matapos ang hiwalay na pag-uusap sa mga opisyal ng Russia noong Sabado. Tinutukoy ng US-Ukraine talks ang 4 na pangunahing usapin kabilang ang pagpapaunlad na isang 20-point peace plan, mga security guarantees para sa Ukraine at mga hakbang para sa muling pagbangon na ekonomiya ng bansa. Samantala, sinabi ng Kremlin na hindi pa umano nakatutulong ang mga panukala ng Ukraine at Europe sa paglapit ng kapayapaan. Habang patuloy namang pagbibigay babala ng US intelligence na hindi pa iniiwan ni Russian President Vladimir Putin ang hangaring palawakin ng pagkubkob ng Russia sa teritoryo ng Ukraine. Dagdag pa ng isang senior US Senator, kung tatanggi ang Moscow sa kasunduan, posibleng maghigpit pa ang Washington sa mga parusa laban sa Russia, kabilang ang pag-seize ng mga oil shipments at pagtutulak na ideklara ang bansa bilang state sponsor of terrorism. Klein Senka, humahataw sa balita ngayon. Nakatakdang magsagawa ng panibagong pag-uusap ang Thailand at Cambodia sa pag-asang muling magkakasundo ang mga ito sa isang tigil putukan. Ito ang humahataw na balita ni Claire Buban. Nakatakdang magkita ang military officials ng Thailand at Cambodia sa December 24 upang pag-usapan ang panibagong tigil putukan ayon sa Foreign Minister ng Thailand na si Sihasak Phuangketkeow. Aminado ang opisyal na mabilisan ang paggawa ng ceasefire noong July na pinangunahan ng Estados Unidos kahit hindi nila lubos na napag-usapan ang mga kondisyon hinggil dito. Nasa 2nd linggo na mula nang muling sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawang bansa kung saan marami na ang nasawi at halos nasa 1 milyong individual na ang nawalan ng tirahan. Kaya naman, umaasa ang magkabilang panig na makakamit nila ang maayos na kasunduan sa itinakdang pagpupulong. Patuloy din naman ang paghihikayat ng mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kasama na ang US at China na itigil na ang karahasan at muling magkaroon ng dialogo. Claire Buban, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo mula po dito sa Maryland, USA. Ako po si James Montoyan. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, kasama natin ngayong umaga si Ma'am Jordine Rose R. Ocon, Chief Strategic Communications Office ng Bureau of Corrections sa Bucor upang pag-usapan ang status po na isinasagawang jail decongestion sa mga pasilidad ng Bureau of Corrections. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Jordine, George for short. Magandang umaga po. Magandang umaga din po, Miss Annie, at sa lahat po ng tumatangkilik ng inyong programa. Maraming salamat, ma'am. Ang unang tanong namin, we mentioned a while ago about the decongestion. Ilang bilanggo ba ang naililipat o nare-relocate sa iba't ibang mga pasilidad bilang bahagi ng decongestion program po ng Bureau of Corrections? Opo. Ngayong taon po, 4,560 na po ang ating nailipat. Nagkandak na po tayo ng 16 na transfers ngayong taon po. 4,000. Opo. Okay, ngayong taon. Opo. Okay. Isang mga lugar po, anong mga facilities ang pinaglilipatan nito? Meron po tayong 7 operating prisons and penal farms or OPPFs. So dito po sa NCR, meron tayong sa CIW at dito po sa NBP. At meron po tayong 5 sa mga probinsya. So sa Sablayan po, sa Iwahig, sa Leyte, sa Davao po at saka sa Zamboanga. Okay. Anong assurance natin, ma'am, na kapag inilipat natin, nagde-decongest tayo, like what you mentioned a while ago, 4,000 na dala sa iba-iba. Anong assurance natin na yung receiving facilities do not become overcrowded? Ito naman po, yung ating pagtatransfer ay napag-uusapan po at madalas po ang nagre-request po ng mga ito ay ang ating OPPF mismo, pati ang ating mga PDL na nagre-request po ng transfer para po mapalapit sa kanilang mga pamilya.
At ang paglilipat po na ito ay naaayon po sa aming directive na magkaroon ng transfer at matatapos ito by 2028. Ang NBP ay wala na pong PDL by 2028. Okay. Nabanggit niyo po yung pagkawala ng National Bilibid Prison. Can you tell us about this? Okay. Aalisin yung National Bilibid Prison dito. Ano pong mangyayari? So ilan ang mga affected na mga inmates all in all? Sa ngayon po may mahigit tayong 21,000 PDL po dito sa NBP. So ang NBP po ay mabavacate pero ang national headquarters po ay matitira dito sa Muntinlupa. At meron po tayong mahigit 200 hektarya po ng NBP na maipapalis para po makapag-generate ng income at makapagpagawa ng mga pasilidad sa mga rehiyon. Okay. So meaning to say, alisin yung National Bilibid Prison at ililipat yung mga inmates sa iba't ibang mga jail facilities. Now, Yes po. ang kikitain sa ibibentang ito, ibibenta. Hindi po, naman po ma'am. ibibenta. Opo, Ano pong gagawin? ipapalis lang po Ipapalis, ayan. So sa inyo pa rin, ipaparenta. Yung ma-generate na fund ay gagamitin doon sa rehabilitation and modernization. Opo, ma'am. Kasi alam naman po natin na kung tayo ay mag-rely lang sa ating GAA o yung budget para po mula sa gobyerno ay hindi po natin kakayanin na makapagpatayo ng mga pasilidad sa bawat rehiyon. Nako, kawawa naman kayo. Wala pala kayong pondo. Ayan, no? Sana marinig ito ng gusto. Ano po? Okay. So meaning to say, this is in preparation for the closure of New Bilibid Prison. Yung pag-decongest na mga bilanggo papunta doon sa ibang mga facilities. Ano yung ini-expect natin? Ano yung in-expect natin ng mga specific livelihood once na sila po ay na-transfer na doon sa mga binanggit yung mga jail facilities? Sa ngayon po kasi, nitong Mayo ay naaprobahan yung ating pagkakaroon ng Palawan Mega Eco Zone sa Iwahig. So ang thrust po ng Bucor ay ang ating mga regional prison facilities ay magkakaroon din po ng special economic zones para dito po makapagtrabaho ang ating mga PDL at part na din po ito ng ating reintegration na pag sila po ay nakalaya ay i-absorb sila ng mga kumpanya na kung saan sila nagtatrabaho. Very good. Ma'am, yung criteria natin, ano yung criteria, ano yung requirements doon sa mga inmates natin for them to be relocated or transferred? Kasi, di ba, lahat ba yan? Kasi you may mention a while ago na inihiling din kasi ng mga pamilya nila na mapalapit sila doon sa kanila. Yung iba po na malayo, hindi kaya ito nakaka-apekto doon sa kanilang visitation rights? Or yung inililipat nyo talaga ay yung talagang nire-request ng mga kamag-anak? Isa po yun, yung mga nire-request ng mga kamag-anak. Pangalawa po, nire-request din po ng ating mga OPPF. Siyempre po yung mga pag madami na nakakalaya sa kanilang kolonya ay nire-replenish po ito. At the same time po, ang part din po ng paglilipat ay yung mga nagkakaroon po ng mga violation. So it becomes like penalty po sa kanila. Isa din po yun, ma'am. Ibig sabihin, pag nilipat ka, that's penalty? Hindi naman po lahat, ma'am. Okay. Yung iba lang po. Okay. What about, alimbawa, pag natuklasan ninyo, let's say for example, yung isang inmate ay fit pala ito to work in the farm. Kasama ba yan sa ininililipat? What if nakita nyo doon sa isang inmate na, malapit ito doon sa mga kamag-anak niya. What if this person ay may pending case? Kung may pending case po, hindi po sila kasali. About yung mga, alimbawa, let's say for example din, kailangan ba meron silang examination or they have to pass physical and mental exams or tests para ma-ensure na kapag sila nilipat ay fit sila? Ano po yung mga criteria, ma'am? Sa ngayon po, yung kagaya ng mga nabanggit ko, yun pa lang po yung mga criteria namin. Okay. What is the timeline? What is the timeline dito sa closure nitong New Bilibid Prison, ma'am? By 2028 po, ma'am. 2028. So, ilang taon na lang ang nalalabi. Kakayanin po ba? Kakayanin po kasi next year po ay more or less 7,500 po yung aming mga palalayain. And then the next year is more or less ganun din po. So by 2028, yung more than 21,000 po malilipat po natin. Okay. About the modernization, more or less, approximate,
magkanong pera kailangan ninyo para at least yung repair and modernization ng ating mga jail facilities ay maisakatuparan? Sa ngayon po, more or less, siguro aabot ito ng mga 80 to 90 billion po. 80 billion? Opo, dahil magkakaroon po tayo ng mga regional prison facilities po. Okay. And if ano naman po, hindi lang po construction, pati po yung operations po, ay kailangan pong pagkagastosan. Okay, at this point po ba, ma'am, pwede niyo masabi sa amin kung ilang percent lang, we're talking about the modernization ng ating mga facilities, jail facilities, ilang porsyento lang ang nauumpisahan at ilang porsyento na rin ang natatapos? When it comes to percent kasi, sa totoo lang, we only have 10 billion naman sa ating na galing sa pondo ng pamahalaan. And recently, meron naman pong presidential directive sa amin na magkaroon nga ng regional prison facilities and may nirelease silang 2.3 billion for us next year po. Okay. Ma'am, mayroon po akong kasama dito, Ma'am Jordan, ang ating co-host na si Amigo Sherwin Colubong na nariyan mismo sa studio. Amigo Sherwin, go ahead with your question. Yes, Ani, maraming salamat. Ma'am, tanong ko lang po, kasama na po ba yung mga high-profile inmate na naililipat sa iba't ibang lugar? Opo. Ang mga high profile at may heinous crimes po ay sasablayan po sila na ililipat. Bago po ba matapos ang taon, ma'am, meron pa ba tayong inaasahang mga palalayain mula dyan sa Bucor? Sa ngayon po, huli na po yung pinalaya natin noong December 12 po, nakasama po si Secretary Vida. Alright, maraming salamat po. Back to you, Ani. Okay, thank you very much. Napansin yung mga high-profile inmates. Okay, pag-usapan natin. Meron bang mga special treatments? Di ba may nababalitaan tayo about the special treatments doon sa mga high-profile na mga inmates? Tell us about this. Sa panahon po ni Director General Katapang, wala na po yun dahil meron po kaming Bucor Manual, Series of 2024. Dito po nag-a-adhere yung ating mga superintendents na as guide nila sa mga protocols and regulations natin. At pantay-pantay po ang lahat. May equal access po sa reformation programs. Naka-classify po sila when it comes to their sentence length, yung kanilang security risk, at saka meron na din po kasi kaming mga accountability measures and monitoring and oversight. Okay. Ma'am, can you give us one example? Let's say, for example, para, di ba maraming balita about, hindi naman siguro kaila sa inyo ito. How do you monitor yung mga personnel ninyo para matiyak talaga na never na na-involve sila sa anumang mga irregularities? And you have to take note yung mga inmates na yan, high profile, and then kung may mga pera at mga impluensya. Paano kayo nakakatiyak na yung mga empleyado nyo ay closely monitored ninyo po? May regular inspections po kami at mga audit and mga reviews. And ngayon po, meron po tayong naka-install na scanners, body scanners, para po makita na yung mga pumapasok po sa ating mga facilities ay free from contrabands and other illegal po na mga items. And I understand, kayo din po, ino-audit nyo yung katayuan ng kanilang pamumuhay. Yes po, ma'am. So, ibig sabihin, may monitoring talaga. Yes. Okay. Ma'am, let's go back dito sa mga ginagawang pagpapalawak o rehabilitation ng mga pasilidad ng Bucor. Again, we are fully aware na makakatulong ito. Do you have timeline for this? Kung yung New Bilibid Prison aalisin, ano yung timeline doon sa modernization? How many years nyo bubunuin po yun? Siguro po by 2040 makakapagpatayo na po tayo ng mga regional prison facilities since we have Memorandum of Understanding po with the National Commission on Indigenous Peoples na sabi ko po sa inyo, doon ako galing sa NCIP, na sa bawat rehiyon po ay magko-co-share kami sa mga ancestral domain ng ating mga indigenous peoples. At least 1,000 hectares per region po yun para pagtayuan po ng ating mga regional prison facility at the same time yung pagkakaroon ng special economic zone para makatulong sa ating mga kapwa katutubo at sa ating mga persons deprived of liberty po. Okay.
Ma'am, mayroon din po akong nakaligtaan itanong. Gusto ko rin itanong sa inyo, yung mga ilang percent ng mga cases dito ang nare-resolve at dito sa taong ito, ilan na po din ang nakalabas? Nakatulong yun para ma-decongest yung ating mga bilanggo. Bali ngayon po meron tayong 10,261 po na napalaya ngayong taon. Okay. So, doon sa pagpapalaya, ma'am, meron tayong mga nakukuhang mga information. Medyo may mga pagkakataon na nagtatagal. Pwede niyo po bang ma-educate yung ating mga kababayan na kung may mga kamag-anak sila, paano mapapadali? Especially kung yung mga cases nila ay hindi naman talaga sila involved. Pero, mayroon kaso silang kinakaharap. Hindi masyadong maalam yung mga pamilya. Paano nila i-resolve yan para at least makatulong na ma-decongest yung ating mga bilangguan? How do you assist them? Ayun po. Ang mandato po kasi ng Bucor is sa ating custody, safekeeping and reformation po. So yung sa pagpapalaya po, kakatulong po natin ang Board of Pardons and Parole. So, yun po, kung sila po ay interesado, maaari po silang dumulog po sa Department of Justice kung ano po yung mga pwedeng mga paraan para po matulungan yung kanilang mga kamag-anak na bilanggo kung paano po sila mapapabilis na mapalaya. At the same time po, meron po tayo yung GCTA natin, Good Conduct Time Allowance. Yung ating mga bilanggo ay nagkakaroon ng pagkakataon mabigyan ng pagkakataon para ma-lessen po yung kanilang mga sentensya at makalabas ng mas maaga sa kanilang original po na sentensya. Okay. Ma'am, tell me, I want your honest answer here. Alam ko naman na from the start, you're very honest. Wala ba kayong problema sa personnel? Again, kaya ko tinatanong ito kasi mayroon din tayong mga pagkakataon na naririnig na teka muna, kaya hindi agad napipirmahan kasi kulang yung mga personnel diyan sa Bucor. Is it true o haka-haka lang ito? Isa din po yun sa dahilan na Thank you very much for being ano po tayo honest. sa personnel. Kaya nga po, meron kami, yung po kasi aming org structure ay kung titingnan ay parang nakabaliktad na tax. So, nag-a-appeal kami na mabigyan kami ng tamang numero ng mga staff para po magawa ang lahat. Very good. Need ng budget ng Bureau of Corrections. Very This is supportive naman po yung ating mga... Ma'am, this holiday, thank you very much. This holiday season, yung ating mga bilanggo, pinapayagan nyo ba na may mga visit sila dito? Ano po yung mga patakaran at mga programa nyo right now para dun sa mga inmates this holiday season? Ngayon po ay meron po tayong araw-araw na pagbisita ng ating mga pamilya at mga loved ones sa ating mga PDLs. At marami po tayong mga gift-giving activities, mga outreach programs from our partners, mga stakeholders natin na nagbibigay sa kanila ng saya at mga regalo ngayong Kapaskuhan. So ibig sabihin, they are allowed for how many hours they can stay, they can visit their loved ones here? More or less mga 2 to 3 hours. Okay, 2 to 3 hours. Ma'am Jordan, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito, but alam ko, baka mayroon kayong mga panawagan din at mga reminders sa mga kamag-anak na mga inmates. Nasa inyo po muli ang pagkakataon. Ayun po, sa ating mga pamilya ng mga PDLs, huwag po kayong mag-alala. Ang reformasyon sa Bureau of Corrections ay tunay at hindi po nami-misplace ang pag-asa. So makakaasa po kayo na ang ating mga PDL ay secured sa ating mga facilities at nabibigyan sila ng mga reformation programs para mapadali ang kanilang paglaya at makapiling kayong muli. Maraming salamat po, Ma'am Jordan Rose R. Ocon, Chief Strategic Communications Office ng Bureau of Corrections sa Bucor. Thank you very much for joining us this morning sa panguna po ni Kuya Daniel Lason. Maraming salamat. Magandang umaga po. Maraming salamat po, magandang umaga at ito pong lahat ay ginagawa namin towards a relevant, sustainable and respected Bureau of Corrections in the 21st century. Maraming salamat po, muli magandang umaga po. Maraming salamat. Keep safe, ma'am.
Ilang beses na nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon kahapon, December 22. Nagsimula ang ash emission mula sa summit ng bulkan bandang alas 4:05 ng hapon at tumagal ng halos 2 oras. Umabot sa 900 metro ang taas ng ash plume at kumalat patungong northwest. Posibleng nakaapekto ang manipis na abo sa mga komunidad ng La Carlota City, Bago City at Murcia sa Negros Occidental. Nakapagtala rin ng mahinang ash emission mula 9:01 hanggang 9:29 ng umaga at mula 10:29 hanggang 11:07 ng umaga kahapon. Umabot sa 300 metro ang taas ng abo ayon sa mga IP camera ng Canlaon Volcano Observatory. Bandang alas 8:31 ng gabi, muling nagbabala ang NDRRMC sa posibleng ash fall sa Negros Occidental at Negros Oriental. Nanatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto, magsuot ng face mask kung kinakailangan at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Hataw Balita ngayon. Pinangunahan ng Coast Guard Station Southern Leyte ang 3-day water safety training at awareness seminar para sa 25 mangrove forest at bird sanctuary ecotourism stakeholders. Isinagawa ang pagsasanay sa pagsasahima pa facility sa Sitio Maria Socorro, St. Bernard, Southern Leyte sa koordinasyon ng LGU St. Bernard at Municipal Tourism Office. Ang aktibidad ay bahagi ng I-Care program ng Philippine Coast Guard na layong palakasin ang kaalaman at kahandaan ng mga komunidad sa mga emerhensiyang may kaugnayan naman sa tubig. Sa pamamagitan ng pagsasanay, mas pinatibay ang kakayahan ng mga kalahok na magtugon sa mga insidente at masiguro ang ligtas at sustainable tourism sa lugar. Hataw Balita ngayon. Naghahanda ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija para sa gaganaping China-ASEAN Trade Fair sa China sa susunod na taon. Layunin ng ahensya na matulungan ang maliliit na negosyante na makilala at makapagbenta ng kanilang mga produkto sa ibang bansa. Si Danny Munar, humahataw! Hinihikayat ng DTI Nueva Ecija ang mga micro, small and medium enterprise o MSMEs na may dekalidad na produkto na sumali sa China-ASEAN Trade Fair Expo na gaganapin sa Setyembre sa susunod na taon. Aabot sa 200 MSME mula sa iba't ibang lalawigan ng bansa ang planong isali, kung saan target ng ahensya na hindi bababa sa 5 ang magmumula sa bawat lalawigan. Bago ang expo, sasailalim muna sa pagsasanay ang mga MSME, kabilang dito ang tamang pakikipagnegosasyon, pagpepresyo, pag-evaluate at pag-develop ng produkto at pag-aayos ng mga kinakailangang sertifikasyon, lisensya at permit. Ayon sa DTI, magiging country of honor ang Pilipinas sa susunod na taon, kaya mas malaking oportunidad ito para maipakita ng mga MSME ang kalidad ng produktong Pilipino sa China-ASEAN Trade Fair Expo. Una, makikilala tayo bilang isang probinsya na may mga kalidad na produkto. Pangalawa, sa pamamagitan ng exposition na ito, makikilala sa ibang bansa yung mga produkto natin, malalaman nila kung gaano kaganda ito. At pangatlo, siyempre kikita yung ating mga MSMEs sapagkat magkakaroon sila ng mga markets na mas malalaki. Imagine kung ilang bilyon ang populasyon ng China at mga buyers doon, di ba? At pang-apat, magiging reputasyon din ito sa mga sumali doon sapagkat ibig sabihin ay nakikilala yung kanilang produkto. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 2 na po tayo. Mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi.
Mga kasambahay, kung may mga storya po kayo na nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po ang aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya, tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Santiago Kapitulo 4, Talatang 3. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-23 sa buwan ng Disyembre 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Wala na daw bate, Diyosa. Alex, yan. Thank you very much kay Ian. Adet, thank you very much sa inyong lahat. Sa ngalan ng lahat, nagbumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.